Hello guys! Welcome back to my channel. It's Mirby Marizuki for today's video. Ang topic ko ngayong vlog na ito is yung paano ko magagamit yung time management. Darating din yung araw na kailangan mong i-time management sa iyong sarili. Dahil syempre, between personal life, works, trabaho, at syempre darating din yung araw na back to study na ako para sa akin syempre, future na mag-take ng board, siya mag-review. So, alam ko na darating yung mga time na yan, kaya syempre, paano ko yan paghahandaan? Yung darating yung time sa sarili mo na, kaya mo na bang mag-isa na far from your parents? Alam kong mararanasan ko yan dahil ganun talaga ang buhay. So, syempre, isasabi ko sa inyo dito na syempre kahit na wala pa yan na darating, pero sinasabi ko na ngayon sa inyo kung paano ko siya gagawin. Syempre, yan yung itatopic ko. So, mahilig ako sa time management. Nung nag-aaral pa lang ako, ang time management ko between, syempre, kanang bilang anak, bilang syempre anong role mo sa bahay mo, syempre at saka between vlog at saka students. Dati yon time management, dito pag-aaral at syempre sa bahay at saka pag-vlog. At ngayon naman is yung syempre na-try ko ng first na nagtrabaho ako. So syempre ang ano ko no yung time management ko between personal life, tapos trabaho, at saka syempre vlogging. So napagsabay ko yun, di ba? So napapanood yun naman dito sa vlog, nagba-vlog pa rin ako kahit na night shift ako sa trabaho. Syempre naranasan ko syempre street night shift. Tapos kahit na walang tulog, nagba-vlog pa rin ako. Syempre nag-ano pa rin ako, nag-update ako sa mga vlog ko, ano pa mga video ko. So nata-time management ko siya. At alam kong darating din yung araw na hindi lang yan pinagdadaanan ko dahil darating din yung araw na kapag ikaw lang mag-isa, kaya mo na bang maging independent person? At syempre, trabaho, hindi yan mawawala at babalik ako sa araw na magsa-study na ako for review. So, paano ko yan magiging time management? Tapos, ang katanungan doon, habang nagtatrabaho ako, kaya ko ba dong mag-vlog? Ako pang tinatanong. Siyempre, kayang-kaya ko yan between works and vlogging. Kaya kong ipagsabay ang pagbablog at pagtatrabaho. Siyempre, kaya ko nga nag-vlog nung nag-OGT ako at siyempre kasi doon kasi sa pinagtatrabahuan ko, first time ko matrabaho, bawal ang cellphone. Pero kapag dala-dala ko yung cellphone ko, kaya kong mag-vlog syempre between works and syempre pag walang ginagawa, mabablog, ganyan, syempre. Pero kapag nagtatrabaho at may cellphone, minsan nagsi-cellphone, kaya yan. Syempre, kayang-kaya mo sarili mo kung alam mong kayang-kaya mong gawin na ipagsasabay. Syempre, yung iba hindi nila kayang ipagsabay, trabaho, ganyan. Pero kailangan nila natin mag-relax. Cellphone, time management nga, kailangan mo minsan mag-cellphone ka din, magtatrabaho, ganyan ang buhay. So, syempre, kayang-kaya ko yun. Mahilig ako sa time management. Nakakaya ko nga, di ba, night shift pa noon. Nagba-vlog pa rin ako. Syempre, personal life, ganyan. So, kayang-kaya yan. So, syempre, sa time management, kapag nasa review ka na, study ka, dyan yung pinakamahirap. Alam kong darating ang time na nahihirapan ka. Tapos, sabihin mo sarili mo na, magtatrabaho pa ako, pagod pa ako, magre-review pa ako, ganyan. So, syempre, sa sinasabi na hindi ko kaya, kaya kailangan, ayaw ko muna magtrabaho, gusto ko muna mag-review, ganyan. So, kakayanin mo kapag gustong-gusto mo siyang gawin. Kapag, syempre, lagi ka na nagpipray kay God na sana makakaya mo ang lahat. Dahil tao din lang naman tayo, napapagod. Pero, kailangan natin yung gawin para sa ating sariling future. Mas okay kasi yung nagtatrabaho ka habang nag-review kasi nga alam mo naman na maraming bayarin sa review, nagbo-board exam ka, so kailangan may trabaho ka din. Kasi kapag wala kang trabaho, paano na lang, di ba? Yung mga
paano pag makapasa ka ng bourse, ano marami ka namang gagawin para lang makapagbayad ka, di ba? So, syempre, kailangan mong i-prepare ang mga bayarin mo. Syempre, sa pang-araw-araw mo kapag mag-isa ka na lang sa ano, syempre, kailangan mong far from your parents para maranasan mo. Hindi naman lagi nasa tabi mo sila, di ba? Darating ang araw na kailangan mong maging independent woman, independent person. So, para sa akin, kailangan kong kayanin kapag darating yung araw na yun. So, gusto nyo ba ng update? Update ko kayo na magre-resign na ako sa trabaho ko. Bakit ako magre-resign? Doon sa, alam niyo naman, nag-update ako sa vlog ko ito na sahod day ko, sahod day. Pero alis na ako. Pero napapasalamat pa rin ako sa giving opportunity nila sa akin dahil first time ko sa kanilang magtrabaho dahil doon meron akong experiences. So, yung pag ano ng isda, syempre nililinisin ang isda, ganyan. Tapos sa mga tinapa, sa labeling, sobrang happy ako. Kaya meron na akong nagre-resign na ako. Kasi gusto ko naman na another experiences lang man. Kasi syempre alam mo naman, di ba, graduating students ka, kailangan mo din na iba't iba din ng mga position na syempre kailangan mong maranasan experiences sa buhay sa pagtatrabaho. So, syempre, malalaman nyo naman rin, di ba, kung ano yung i-update ko dito sa aking vlog, ano naman ang next trabaho ko, malalaman din i-upload ko yan. So, syempre, another new job experiences. So, I'm waiting and good luck to me. Alam ko naman nagagabayan ako ni God para sa experiences ko. Tsaka hindi din madala yung experiences ko sa labeling at saka loyalty. Pero dahil mag-resign na ako as another experiences naman. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell for more videos. Thank you so much for watching. And see you sa aking next vlog. Sana manood kayo sa aking vlog, sa mga, syempre mapapanood yung mga ads ko. Kung wala, syempre nandyan din yan na kung mayroong mga ads sa video ko. Thank you so much for watching. Bye!